Walang silbi ang mga dahon na iyan, pero naghukay ka naman para sa pagkain. Sa tingin ko, nagtanim lang siya ng damong ligaw na walang may gusto. Niloko niya ang buong nayon. Tumigil kayo, hindi alam ng kahit sino kung ano ang hinukay ni Luzing. Luzing, huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung talagang wala, ako ang maghahanap ng paraan. Makakahanap din tayo ng paraan. Pangako ko sa iyo, pagdating sa gutom, tapos na ang usapan. Diyos ko, mga kamote ito, naging engkanto na yata ang mga bundok dito. Talaga bang may tatubo sa mabatong lupa ng Baipo? Kuya, mas malaki pa ito sa ulo ko. Ilang mangkok ng nilagang kamote ang magagawa nito. Sapat na para mabusog ka hanggang sa ayawan mo na. Siguradong ninakaw mo lang ito sa ibang bakuran. Ibaon mo na lang. Kapitan, tingnan nyo. Totoo ito. Ang mga ugat ay nakabaon pa sa lupa. Salamangka, purong salamangka lang ito. Kapitan Jow, lahat ng tao sa nayon ay nagugutom na, ikaw lang ang hindi nakakakita. Kailangan ko bang ipakuha sa kuya ko ang mga mata mo, at hugasan bago ibalik, ha? Luzing, gaano karami ang aanihin mo rito? 3,000 kilo, hindi kulang, hindi sobra. Isang buwan na ang nakalipas, ano ang sinabi mo noong nakatayo ka rito? Naaalala mo pa ba? Naaalala ko, sinabi niyang kakainin niya ang cade ng bakal kung magtagumpay siya. Sige, kainin mo na, o lumuhag ka kung hindi mo kaya, ang lahat ng sinabi mo noon, isa-isahin mong bawiin. 60 kilo bawat isa, kakaunti pa lang ang nanguhukay natin. Kung mahuhukay natin ang lahat sa 3 ektaryang ito, aabot tayo ng libo-libong kilo. 10,000 kilo bawat ektarya, pinagpala tayo ng langit, hindi na natin kailangang magtiis sa gutom. Dumating na ang mga kamoteng ito. Walang atrasan sa usapan, hindi ito mahika, ang mga ugat ay nakabaon pa sa lupa. Nakita ng buong nayon kung paano namin hinukay. Bakit mo pa kailangang pagdudahan? Dahil lang sa isang intelektual mula sa Yanjing. Huwag kang magpaloko sa kanya. Seryoso akong naghihinala na isa siyang especially iya. Nanggugulo siya sa merkado. Dapat nating imbestigahan ang pinagmulan ng mga binhi. Ang mga ugat ay nasa lupa, ang mga tao ay narito. Dapat siyang bantayan at imbestigahan ng mabuti. Siya ay isang taong may kadudadadang pagkatao. Paano siya makakapag-ani ng napakaraming pagkain? Sa tingin ko, hindi siya magaling, kundi dahil sa dami ng iniisip niya. Iyon lang, ginagamit niya ang lahat ng oras niya para makuha ang loob ng babaeng kasamahan. Tito, ang kuya ko ay nagtanim ng pagkain para may makain tayong lahat. Bakit mas masakit pa ito sa nararamdaman mong gutom? Ang sasakyang ito ay mula sa bayan. Sino sa inyo si Luzing? Ako po, Ginoong Han. Malaki ang nagawa mong kontribusyon. Ang buong lalawigan ay dumaranas ng tagtuyot. Nabalitaan namin sa ulat na ang Baipo ay nakapag-ani ng 10,000 kilo. Akala ko ay gawa-gawa lang iyon. Ngayon ko nakita, hindi ito tsamba. Ito ay isang himala. Ginoong Han, totoo po ang lahat. Bago ang lahat, kani-kanina lang, pinagbantaan nilang kukunin ang bahay ni Luzing dahil hindi siya nakapagbayad ng buwis. At gusto pa nilang ipadala si Xiaohua sa komuna. Ginoong Han, sumusunod lang po ako sa mga alituntunin. Natatakot lang ako na may magtago ng pagkain. Hindi siya natatakot na magtago ako ng pagkain. Natatakot siya na magtagumpay ako, para tuparin ang pangako niyang kakainin ang kadena sa loob ng 10 taon. Ginoong Pinuno, sinabi rin niya, kapag hindi nakapagbigay ng ani ang kuya ko, kukunin nila ako. Tito Chen, sabi ni kuya, masyadong matigas ang batong Hilingen, baka mabali ang ngipin mo. Pinadala niya ako ng martilyo para durugin mo at ibabad sa tubig. Masarap ito, haha, ayoko na, sa iyo na. Pinuno, nagbibiro lang ako noon. Ginagamit ang kabuhayan ng mga tao at kinabukasan ng mga bata bilang biro. Sa gitna ng tagtuyot, pinipilit nilang kuhanin ang pagkain para sa kaligtasan. Naglakas loob pa kayong maghari Herian gamit ang pangalan ng komunidad. Anong klaseng problema ba ang tingin mo rito? Pinuno, nagkamali ako. Nagpadala ako ng mga tauhan para imbestigahan siya dahil sa kalituhan. Ay kumpis ka ang lahat ng ani na dumaan sa kanya. Alista nyo ng maigi ang bawat isa, ay pa-check nyo sa akin. Tito, huwag kang magtago. Kanina ikaw ang pinakamalakas sumigaw. Manatili ka rin dito. Nabalitaan ko na ikaw ang nag-rip off sa mga remittance at food coupon ng mga impormante. Mabilis ang epekto. Imbestigahan agad. Kasamang Luzing. Umaasa ang county na maibabahagi mo ang karanasan mo sa pagtatanim sa Baipo. Ipunin mo ang lahat ng materyales. Gusto mo ba o hindi? Tulungan ng mga tao sa buong county na malampasan ang krisis na ito. Isa lang ang kondisyon ko. Ang mga pagkain na hukay natin ngayong araw. Ipamahagi muna sa mga taong nagugutom sa nayon. Lalo na sa mga bata at matatanda. Sige, sa harap ng buong nayon ngayong araw, ipinapangako ko na ang ani sa Baipo ang magliligtas sa atin. Sino mang magtangkang galawin kahit isang bato roon, ako mismo ang tatapos sa kanya. Kuya, may dumating na bakal na sasakyan sa labas. Mas nakakatakot pa sa bisikleta ng kapitan. Sino kaya ang darating sa ganitong kapal ng niebe? Manatili ka sa loob, huwag kang lalabas. Ikaw ba si Luzing? Kami ay mula sa Military District ng Northwest. Sumama ka sa amin. Umalis kayo rito. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Ha? Si Ginoong Han, kaya niyang pumatay. Isang beses ko lang sasabihin,
Huwag na huwag ninyong itutok ang baril sa pamilya ko. Tama na, Chen. Lumuhad ka. Masyadong mapanganib si Ginoong Han. Dapat lang na mapanganib siya. Kung hindi dahil sa kanya, sayang lang ang pagpunta ko rito ngayong gabi. Tito Han. Dalaga na si Qingzu. Ipinagbilin ka ng tatay mo na alagaan kita kung magkakaroon ng pagkakataon. Kumusta na siya? Buhay pa at matigas pa rin ang ulo. Inaalala lang kita. Papasukin mo siya, manipis ang suot niyang damit. Gusto mo ba siyang mamatay sa ginaw? Ang galing mong magprotekta sa kanya, walang butas. Kung hindi ko poprotektahan ang mga tao ko, sino pa ang aasahan nilang magtatanggol sa kanila? Tito, nandito ka ba para hulihin ang kuya ko? Hindi. Nandito ako para kumbinsihin ang kuya mo na lumabas. Lumabas, may mga lobo sa labas. At may niebe pa. Magiging yelo ang kwet mo, pag-usapan na natin ang negosyo. Ang black market sa Northwest ay tinatawag na langkang. Isang grupo ang humaharang sa daan ng mga gamot. Masyadong malalim ang kanilang mga koneksyon. Hindi makapasok ang mga tao namin. Kaya, kinuha kita, ang hari ng nayon, na walang opisyal na posisyon, para maging kamay ko. Sapat ka ng malupit at mailap. Ang kawalan ng pagkakakilanlan ang pinakamagandang pagkakakilanlan mo. Hindi nila alam ang tunay mong pagkatao. Sinasabing ang black market sa Hilagang Kanluran ay pugad ng mga kriminal. Ano ang pinagkaiba kung mag-isa siyang haharap sa mga taong iyon? Hindi ito maliit na bagay. Kulang sa gamot ang mga sundalo sa border. Nagugutom ang mga bata sa mga apektadong lugar. May mga taong ipinagpapalit ang mga pagkain ito sa ginto. Dapat nating sukuin ang kanser na ito. Ano ang nalaman ninyo? Ang alam lang namin ay hindi nagpapakita ang leader nila. Nakikipagtransaksyon lang sila sa pamamagitan ng mga tauhan. Ang misyon mo ay makapasok at makuha ang record book ng bodega. At pati na rin ang pinakamalaking protector nila, si Ginoong Han. Hindi malinaw ang pinagmulan niya. Masyadong malupit ang mga pamamaraan niya. Paano kung mawalan ng kontrol? Kung nawalan ako ng kontrol kanina, patay ka na sana, kuya. Kung gayon, maaari na ba akong pumunta sa Hilagang Kanluran? Magluluto ako ng kamote, at babantayan ko rin ang magandang ate para sa iyo. Para hindi siya maloko ng ibang lalaking nakasalamin. Sinasabi ko sa iyo, manatili ka lang sa bahay, kumain at matulog. Paano kung nangako ka sa akin? Paano na si Xiaohua? Alam kong gusto mong protektahan ang pamilyang ito, pero ang mga pananim mo ay naging tinik na sa mata ng iba. Kung hindi mo sila gagalawin, darating ang araw na sila ang gagalaw sa iyo. Tanggapin mo ang misyon. Pantalang pagkakakilanlan. May otoridad ka sa operasyon at akses sa mga suklay. Kapag tapos na ang misyon, ibabalik ang dangal ninyo ni Xiaohua bilang pamilya ng bayani. Ako ang bahala sa rehabilitasyon. Ako mismo ang mag-aayos ng kaso ng ama ni Qingzu. Ay padadala ko ito sa Yanjing. Sasabihin mo na pinipilit ko ang tatay ko dahil sa iyo. Hindi kita pinipilit. Dala ko ang katotohanan para hilingin sa kanya na linisin ang pangalan ni Qingzu. Ang ama mo ay biktima ng paninirang puri noon. At ang huling piraso ng ebidensya ay nasa black market sa Hilagang Kanluran. Losing, huwag mong gawin ito para sa akin. Hindi lang ito para sa iyo. Para kanino pa ba? Para sa hinaharap ni Xiaohua. Para makakain siya ng maayos. Nang hindi na kailangang magtago, para ang tatay mo ay makabalik sa Yanjing ng may dangal, at para sa mga batang kumakain pa ng lupa dahil sa gutom, na magkaroon ng totoong pagkain. Kuya, babalik ka ba para ipagluto ako ng steamed egg? Pagbalik ko, may utang pa akong isa sa iyo. Dadagdagan ko pa ng 2. Paano kung lokohin mo ako? Kahit sino ang lokohin ko, hindi kita lolokohin. Kapag tinanggap mo ito, wala nang balikan. Ang landas na tinatahak ko ay hindi kailanman nangangailangan ng balikan. Hanapin mo siya. Siya lang ang koneksyon. Ang taong tunay na naghahanap kay Lu Xiaohua ay naghihintay sa iyo sa black market. Pagkalipas ng 3 araw, tutuloy ka na sa Hilagang Kanluran. Ang pekeng pagkakakilanlan mo ay isang wanted na smuggler. Ang alias mo sa black market ay Lu Yanwang. Hindi ko kailangan ng alias. Bakit malalaman nila agad? Mas nakakatakot pa ako kaysa sa mismong si Yanwang Haring Impyerno. Jiuye, nakikiusap ako, baba nyo naman ang presyo. 3 araw na kaming walang makain, pakiusap. Sinasabi ko sa iyo, kahit isang butil ng bigas na galing sa timog o hilaga, hindi makakapasok sa lungsod kung hindi dadaan sa kamay ko. Jiuye, kung gusto mong kumain, lumuhod ka at magmakaawa. Kung wala kang pambili, makipag-agawan ka sa mga asong gala. Baguhan ka rito, tingnan mo ang itsura mong kawawa. Mas malinis pa ang bulsa mo kaysa sa mukha mo. Kaya mo bang bumili kahit isang dakot na darak? Magkano ang bentahan mo ng pagkain dito? 10 piso ang mais, 50 ang bigas, 80 ang harina. Kung sa tingin mo ay mahal, lumayas ka na lang. Bibilhin ko lahat. Ano bang pinagsasabi mo? Masyadong malakas ang hangin, hindi ko narinig. Ang sabi ko, kukunin ko ang pwesto mong ito. Dalhin niyo siya rito, kapkapan niyo. Gusto ko lang makita kung ano ang kaya mong kunin. Huwag mo akong hawakan, nandito ako para makipagkalakalan. Hindi ako nandito para pumatay ng baboy. Sige, sa bodega sa hilaga ng lungsod, tama ba? Kung totoo ngang kaya mong maglabas ng pagkain, hahatiin ko sa iyo ang kikitain natin, Jiuye. Pero kung susubukan mo akong lokohin, ngayong araw, ang dugo mo ang magiging pambukas ng black market na ito. Gusto mong makita ang paninda, sumunod ka. Ikaw si Lu Yanwang, hindi ba? Magkaintindihan na tayo ng maaga. Pagbukas ng pinto, kapag sinubukan mo akong paglaruan, puputulan ko muna ang 2 mong binti, bago ko hayaan na panoorin mo ang mga taong ito. Paano nipple AS ang mga taong naghihirap na ito? Pagbukas ng pinto, tapos na ang negosyo mo. Hahaha. Nasa kamay ko ang lahat ng supply ng pagkain sa buong distrito.
Ano ang ipanglalaban mo sa akin? Pagkain. Ang bigas ko ay mapuputi, hindi yung mga bulok na lumang stock. At ang karne, hindi rin ito basta-basta. Gaano karaming pagkain ang kailangan para sa mga dilatang karne na ito? Hindi maaari. Sino ka ba talaga? Saan galing ang kargamentong ito? Simula ngayong araw, ang bigas ay piso na lang. Ang harina ay 80 sentimos. Ang mga delata ay ibibigay ayon sa listahan ng kooperatiba. Unahin ang mga matatanda at mga bata. Sino mang sumingit, puputulan ko ang kamay. Losing, nililigtas mo ang buhay namin. Anak, makakakain na tayo sa wakas. Tapos na ang maliligayang araw ni Jiyuye. Lahat ng tao sa labas ay tumatakbo na rito. Wala nang natira sa panig natin. Tumigil kayong lahat. Sino ang naglakas loob na bumili ng pagkain niya? Ibig sabihin ay kinalaban niyo ako, si Jiyuye. Pwede ka ring bumili. Iniinsulto mo ba ako? Kung ayaw mong bumili, lumayas ka. Huwag mong harangan ang daan ng iba para mabuhay. Wasakin niyo lahat. Kahit isang butil ng bigas ay huwag hayaang makalabas. Sino mang lumampas sa linya, mamatay. Jiyuye, ikaw ang mauna. Zuyuan Wang, akala mo ba ay madali mo akong maloloko? Isang sako lang ng bigas, aagawin mo na ang kinakain ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Ang mga taong naghihirap na ito, paano sila basta-basta na lang nakapasok sa pintuan ng bodega? Bullseye, sugurin nyo. Sino ang Samira sa bodega niya? 10 gantimpala para sa sino mang makahuli. Jiyuye, hindi lang ito basta away. Ito ay pagpatay, tabi kayong mga walang silbi. Ako na mismo ang gagawa nito. Ang braso ko. Akala ko man lang ay kaya mong tumagal ng 5 tira. Naglakas loob kang galawin ako. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Ang linya sa Hilagang Kanluran. May mga tao ako sa bawat departamento ng seguridad ng bodega ng militar. Iyan mismo ang hinihintay kong sabihin mo. Simula ngayon, gamit ang espesyal na utos ng militar, ang bodega sa Hilaga ay gagawin ng istasyon ng distribusyon. Lahat ng pagkain sa black market ay dapat mairehistro. Ibibigay ito ng prioridad sa mga biktima at sa hukbong pandepensa. Hindi ako nandito para mag-imbak ng paninda. Nandito ako para bawiin ang buhay mo.